Compare natin sa Sea Lion 6 side by side. Mas malaki pala in person, mas macho. Oh, kumusta kayo dyan? Luwag. Maluwag. Parang sa aeroplano, ang ganda. Take off na tayo. Okay, let's go. Relax ka lang, hindi mo ko aabutin. Sige, backward ka pa. Dudulas ka niyan eh. Backward. Yan, pwede na yan. Go. Steady speed. Steady, 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 steady. See? Yan ang sinasabi ko. Oh. Oh. Steady. Yan. Ganyan. Huwag kang mag-accelerate. Huwag kang pipreno. Huwag mo akong babanggain. We really had fun filming the Jetour T1. It was difficult to cut this video down because we didn't want to skip any of the important details. Please use the timestamps or chapters at the bottom of your screen to jump to the topics that interest you most. This is the Jetour T1 Lightning IDM, a plug-in hybrid with an LFP battery and a capacity of 26.7 kWh. And with a CCS Type 2 charging port. High ground clearance, comfortable suspension, powerful motor, really fun to drive. And in this video, mag-drive tayo sa SDEX para magkaroon tayo ng idea about the energy efficiency ng T1. At pupunta tayo sa Bangkong Kahoy ng Dolores, Quezon para naman masubukan natin ang performance ng T1 pagdating sa rough road tsaka sa akyatan. Yes, another Pru test drive. Practical, relatable, use test drive. Only here at Team DTV. Let's go, team! So this is the key fob, ano? Just like the key fob of the T2. Mukhang standard naman yung ganitong itsura ng key fob ng mga Jetour. So anyway, let's press unlock. Ayun. Wow! May LED bar siya sa gitna. Parang breathing. Ayan. Nice. And then, as we approach the car, ayun, meron siyang paddle lamp. It says Jetour. And then, unlock na yung door. There you go. Pag open mo, andyan siya ulit. Let's press the start button. Ayun, meron siyang ganung presentation. Meron siyang breathing yung gitna. So, right now, naka ano yan, parang park light. Sakto lang eh. Oo. This is the new T1. Ayan, oh. Naka-headlight na. Guwapo, no? O, to. Ito yung likod. Ganda, oh. Maganda tong curve niya din dito. Bakit kaya pag may nakakasalub, pag nakikita ko sa kalye, hindi ko napapansin tong curve niya. Ngayon lang. I like it. Habang tumatagal, gumaganda ng gumaganda. Ang ganda. Gusto ko tong curve niya dyan. Oh, ano? Ayun. Oh, anong unang impression mo? Ganda. Ganda. Mas malaki pala in person, tsaka mas macho. Iba, no? Ibang dating niya in person kumpara sa mga pictures niya. Yeah. Oh, kumusta kayo dyan? Luwag. Maluwag. Ang lambot ng upuan. Pabukas nga ng ilaw, please. Yan. Ay, hindi Yan. lang touch. Pero ang ganda. Pero Maluwag, no? Ilang kayo? Tatlo? Oh, hindi kayo dikit-dikit ang shoulders parang niyo. kayang-kaya pag nagbagyo. Mga sexy kami. Oh, tapos malaki rin yung panoramic yung sunroof niya. Oo nga. Parang mas maulawa, mas maano nun. Oh, naka-seatbelt na ako. C4 pa. Meron pang isa, nasa gitna. Ayan na. Okay. Sige nga. Wala pa din. Wala pa rin. Hindi nagdidi. Hindi nagda-drive. Ano sinasabi niya? Wala naman. Ano status niya? Eco Baka H. lilipad. Naka-parking brake pa kasi. Okay. Hindi, di ba nakago ka na? Pag tinapakan mo, naka-pick up pa rin eh. Naka-P pa rin siya. Sige, tapakan mo preno. Brakes. Tapakan mo preno. Ayun, So, ready. naka-accessories mo pala siya. Oo, naka-accessories. Oo. Yun na, hindi. Siyempre, hindi ako sanay sa interface eh. By the way guys, please welcome again, Aaron. Hello guys. Team DTV rin yan. Hindi naman giniginawang ano ko ngayon. Ang ganda ng ano ito, advanced ang voice command nito.
Very precise, very sharp. Talaga. Oo, yung napansin ko. Sunroof niya dyan lang, dito. Hindi, tsaka Edward, mag-command ka na buksan yung bintana mo dyan. Alam niya na nandiyan ka. Logi tour, open my window. Oo, di ba? Ang galing. Picture in picture, kumbaga. Pero pwede mo yan i-expand, palakihin, alam ko. Yung Kano to kaibigan na mo. sa 1.1. 1.8. Ganda ng ano nila, oh, LED sa gitna ng Kaya kanan. nga, no? Di ba? Grabe, ang ganda rin ito. Ano, kumusta? Very high yung position, ganda ng view. Di ba? Naka-eco mode ka lang yan. Yes. Baguhin natin. Ayun. Ayun. Boys ko din kalaki. Naka-sport ka na yan. Yes. Although very light lang ako kasi baka mapagalitan tayo dito eh. Oo. So ano, kumusta ang pakiramdam ng suspension dyan? Ganda. Hindi maramdaman. Ganda, no? Hindi maramdaman. Try ba ulit natin yung ano? So 26, 25 ka ngayon. Para record ka May dito humps eh. tayo. Oo. Sige. 21, 22. Oh, pwede. Tahimik, di ba? May gamit. Pero sarap ba? Sarap din. Ano ramdam ko yung play ng suspension malaki eh. Ano pala ang suspension nito? Mac version sa front, multi-link sa likod. Parehas lang sa atin. Pareho lang sa C-Line 6. Pero syempre dahil mataas to, mas mahaba yung travel niya. Tama. May 360 button ba to? Oo. Meron, eto. Dito sa gitna, ano, Bakit wala nang balikan? Bahay na aero, no? Parang bahay. Maganda yung alin? Maganda rin yung turn angle niya. Turning radius. Turning radius pa. Oo. Okay. Mabilis lang naka-U-turn ano. Kumusta yung steering wheel? Masarap din. Malambo. Hindi ko lang ma-compare directly kung sino yung mas malambot. Pero masarap i-drive. Masarap. Hindi siya round katulad nung ano. First time ko nakatry ng ganyan, ma-appreciate mo pala yung angle na yun sa taas. Pag nasa expressway ka, kasi mas nasa natural position yung kamay mo pag nasa taas. pag ganyan, hindi bilog. Oo. Kasi nung first time ko humawak ng ganyan, sabi ko siguro gimmick lang tong sa taas. Hindi pala may purpose Oo, may pala. may ergonomics. Ng Formula 1. Sige, subukan mo pitik ng konti after ng motor. Ayan, go. Ganda ng response, di ba? I mean, expected na natin yan sa mga hybrids ngayon eh. Parang pag hindi mo na Sarap pag ibigay ganun, yung ano, no? massage yung likod ko. I mean, massager ba to? Wala. Yung sandalan sa likod dito sa gitna. Pero meron siyang tawag dito, Yung ventilation? ventilated seat. Sa front lang. Oh, sa front lang. Para lang sa mga gwapo. Okay. Sakto pa. May ano na ba siya? May camera na sa harap. Parang At interior? Oo. Parang wala. Wala. Pero ano to? Parang pwede dito eh. Parang may provision no? Yan, Oo, no? Parang feeling ko yan. Siguro sa ibang bansa, ibang version. May provision sila dyan. Ano yun? Parang cockpit ng eroplano. Oo. Tapos gagano'n. Oo. Speedboat. Maganda. Diba parang speedboat yung dating na eroplano gaganunin mo. Ang laki ng manibel, ay yung ano to eh. Ano tawag nito? Yung shifter. Shifter. Oo. Parang talagang parang sa eroplano, ang ganda. Para kang may superpower. Take off na tayo. Okay, let's go! Oh guys, please welcome Edward. Naka-sports to. Naka-sport mode. Tara. Oh, Please fasten your seatbelt. oh, ayan. Pinagsabihan tuloy. Pinagsabihan ka tuloy. Mas smooth nga siya yung drive. Pero ang lakas ng hatak na konting ano lang. Please fasten your seatbelt. May humps. Nararamdaman niyang bibilisan mo eh. Oo. Oh, smooth Suabe, di ba? Oo, sabi. Suabe yung humps. Ang gaang. Ito lang yung tumutunog, di ko pa nahahanap paano hinaan. Medyo malakas lang yung Tama. Yung- Maingay lang siya. medyo maingay ng konti. Pero na-adjust yan, di ko lang makapa. Tama, may bearing pala tong yung ito yung steering. Oo. Parang ko rin na planted lang yung kamay mo. Pinapalitan niya na. Parang sa iba to sa Oo. Ang size? May nagpapagawa din sa Parang pareho, mukhang 15.6 din yan. Ano sila yun? Tara habol, karera tayo.
Pero naka-sport na to. Naka-sport. Yes. Nasa center, nasa left side ng speedometer. Okay. Hindi ko nakita. Kulay red na. Oh, yan, humps. Anong speed mo doon? 24? 20. 22. Mga 22. Oo. Maganda. Yun nga. Maganda. Ito. 25. Oop. 20... Ayan. 25. Maliit lang yung amps eh. No? Pero, Maliit yung humps. Oo. Pero masasabi mo eh, maramdam mo na eh. Hindi siya mauga. Tama. Sabi nyo nga Sir Francis, malaki yung travel Yan, no? nung suspension. Yes. Mahaba yung travel. Ito, 29.8. 26 tayo tumawid. 23 na to. Ayan, 21. Oo, Maganda. okay pa rin. Oo. Hindi tayo mauga. Diba? Maganda, maganda. Tapos bibilin tayo sa Mercury. Bibilin na tayo. Yung social nila ay sa Mercury dito. Ayan, tama. Punta ka dun sa bottom, tapos U-turn ka. Yan. Arangkada tayo ng paakyat. Oo. Ayan, tingnan mo yung turning radius niya. Pakiramdaman mo. Mabilis lang po. Parang half. 1.5. Given its size ha. Please wear ba? Tama. Ayan. Masanay ka lang pag sa bilog yung manibela na nahawakan mo agad. May pros and cons din kasi yung sanay mo na pag ginaganon mo, di ba bilog? Parang ikot. Oo. Diba? Oo. Yung pag turning mo. Pag full circle kasi mas consistent. Kasi kunwari ito Pag sanay ka mag-isang kamay. tapos dito kasi ito maliit eh. Oo. So parang square yung sabi lang. Ito. Nasa 30 to. Yep. 29. Gumamit sa likod. Kumalabog yung bag ko sa likod. Oo, pero wala, di ba? Wala. Oo, Bag ko lang yun, kasi- bag ko lang yun. Eto, tapakan mo, paakyat. Sana wala. May humps, may humps. My house. Lovely lady. Yan o. Oo. 20 lang yun. Di ba? Oo. Oo. So, Chitor na yung next nating group. Jetor number 1. Tour number 1. Tour is sa side mirror. Oo, yung paddle lamp niya. Ano ba sa atin? Ilaw lang. Wala lang Di ba? Ito meron. may... Lagay sa ilalim. Pero pinalagay mo na yan. Oo. Compare natin sa Sea Lion 6 side by side. Up. Enough na. So, ayan. Tinitingnan natin yung wheelbase, yung center ng gulong tsaka dito. About the same. Papunta sa likod. Oh, mahaba ng konti. Mahaba ng konti ang wheelbase ng ng T1. Konting-konti lang. Obviously sa ground clearance mas mataas siya. BYD Sea Lion 6 Jetour T1. Ayan, about the same yung haba. Mas mahaba yung bumper nito. But obviously, mas rugged yung T1. This can go places. Mas kayang-kaya nitong umakyat ng bangkong kahoy. Our favorite campsite. Pagdating sa nguso, okay, dito sa front, mahaba ng konti ang Sea Lion 6. Medyo matulis. Mas matulis yung nguso niya. Ayan. Pero in terms of, I think sa room, space sa loob, they're about the same. Kasi wheelbase nila halos pareho lang eh. Pero syempre, lamang ka dito sa headroom. Di ba? Even pagdating dito sa cargo space mo behind the second row. Mas maluwag ka dito definitely. So nagko-compare lang tayo kasi meron tayong follower na nag-request na i-compare daw. Yan lang muna pwede kong i-compare. So this one is really more of a real SUV. Yung Sea Lion 6 kasi crossover. Before we start, i-reset muna natin tong trip meter, Ayun, nag-zero na siya. So, let's just take note, yung SOC natin is 53%. Hindi ako nakapag-pa-charge to 100%. Matitrigger yung ICE nito pagdating niya sa SOC 20%. From 53 down to 20%,
magkakaroon naman tayo ng somehow average na energy efficiency niya, di ba? Naka HEV tayo, papalitan ko ng, ayan, dito pala yung settings. So, bumaba na ng 52, kakahanap namin kung paano ililipat sa EV to HEV. Dito pala, battery electric. Ayan, so, ang starting SOC natin yan is now 52, And, ayan, as you can see here, naka-EV na. Kanina, naka-HEV. And then, ito, ayan, na-reset na natin. Reset na rin natin tong energy consumption info. Are you sure you want to clear all data? Yes. Hey guys, so we are now driving the Jetour T1 Lightning IDM. Nandito kami ngayon sa SLEX, going south, going Bangkong Kahoy. Yes, akit kami ng Bangkong Kahoy sa Dolores, Quezon, just for you guys. Kasi gusto kong masubukan, di ba? Maganda kasi yung ground clearance nito. I think etong Jetour T1, one of the advantages ng car na to is the ground clearance, And a little bit challenging umakyat doon sa Bangkong Kahoy. So gusto nating subukan para may pakita ko sa inyo. So meron dong ahon, merong rough road, and masusubukan talaga natin yung ground clearance approach and departure angle nitong Jetour T1. Okay? So far, nandito na kami sa Carmona, Greenfield, Yeah. Ang ganda ng power. Ang ganda ng eco mode. Sakto lang. Pagtapak mo, there's just enough punch na hindi naman masyadong overwhelming. But so far, hindi na ako umalis ng eco mode. Maganda. Ang lamig ng aircon. Right now, naka 24 degrees lang kami. Anyway, maaga pa rin naman. It's only 7:14 a.m. Nakabukas yung sunroof. May konting sunlight, but malamig. Maganda yung aircon niya, One thing I noticed, pag-upo ko pa lang dito, is yung tawag dito, yung cushion, yung foam ng seat, mas malambot kumpara sa T2. Pag upo mo talaga, mararamdaman mong lumulubog yung puwet mo na sinalo ka. And then, pag sandal mo, yung back mo ganun din. Mafe-feel mong parang pumasok ka sa isang enclosure na secure ka, na may nag-hug sa'yo. Maganda ang feeling, This is the typical steering wheel naman ng Jetour, si T2 ganito rin. Like I mentioned during our review of the T2, nung nag-Bicol Adventure tayo, akala ko parang gimmick lang tong dito sa taas. Very ergonomic pala siya. Kapag ka ganitong nasa highway ka na chill drive ka lang, dito ka lang nakahawak, mas maganda yung position, it feels more natural yung feeling, yung position ng kamay mo. Right now, nandito tayo sa 1, 2, 3, nasa third lane tayo. Wala masyadong traffic. Gusto kong subukan yung adaptive cruise control niya. Right now, nakaset siya sa 86 kilometers per hour. Ayan. Oops. Hindi siya nag-steer pabalik, Meron ba to? Meron siyang lane keep assist kasi, may lane departure warning siya. Kasi nakikita ko dito sa screen, nag-yellow, nag-warning. Ayan, Ayun, binabalik niya ako. Pag nalalabas ako ng konti sa lane, ibabalik lang niya ako ulit. Tapos wala na. Hindi niya tuloy-tuloy na minemaintain yung pagiging inside the lane. We are only on eco mode and we are staying within speed limit. So right now, naka 84. Ayan, 84, 85 lang tayo. Siguro mamaya, pwede rin maka 90 tayo, pero hindi tayo lalagpas ng 100. Breakfast daw muna kami ni Madam Pea kasi gutom na siya. Alright, dito tayo sa McDo. This is McDo Calamba, Laguna. Quick update lang, tumakbo na tayo ng 28.3 kilometers. Ang SOC natin is 31%. Ayan, naka-smart battery saver tayo. 31%. Power mode, ayan, naka-battery electric pa rin tayo. And then, yung energy regeneration level pala natin, naka-average.
Sa pakiramdam ko nung nasa highway kami, sakto lang yung average. So ngayon nasa medyo, ayan, lumabas na kami ng SLEX. Feeling ko mas maganda mag-high mamaya. Pero papakiramdaman ko muna. Pakita ko lang sa inyo yung region niya, no? So andito yan, no? So right now, nagko-consume tayo ng 22 kilowatt at 49-50 kilometers per hour ang speed natin. Ayan. Ngayon, gagawin ko, bibitawan ko yung accelerator. So, bababa yan sa 0, magne-negative, nagre-regen na yan. Tatapaan ko ng konti yung preno. Ayun. So, from 12, naging 25, pinakamataas. So, maganda yung regen power niya, no? Slight tap on the brake, nagdo-double yung regen power niya, which is good. 19% na ang SOC natin. Anytime from now, aandar na yung ice natin. So, inaabangan ko lang, no? So, as you can see, ganun pa rin. Naka-battery electric settings pa rin tayo dito. Smart battery saver. And pakita mo lang dito, Madam Pea, yung tinakbo natin. 48.5. Sana nakikita sa camera. Ayan. 48.6 kilometers. Okay? So, abang-abang tayo. Anytime from now. Green siya kapag nagre-regen. Kasi yan yung flow pabalik sa battery, di ba? If I step on the accelerator, ayan, nagko-consume siya color blue. Maganda, parang sinasagad pa niya yung battery, no? Ayan, no? 19%. Hindi pa umaandar yung ice. Ayan, na-trigger na. Ayan, no? Umandar na, color red. Okay? So, tumakbo pa tayo ng mga 1 kilometer. Pakita mo dito sa Madam Bea. 49.8 ang tinakbo. Sige, computein natin. We started at SOC 52%. We covered a total distance of 49.8 kilometers. And then we reached 18% before the gas engine kicked in. Our consumption would be 52 minus 18, that's 34%. Since the battery of the Jetour T1 is 26.7 kilowatt hour, 34% of that is 9 kilowatt. We consumed 9 kilowatt hour for the total distance of 49.8 kilometers. Let's get the average by dividing 49.8 by 9. That would give us the average consumption of 5.5 kilometers per kilowatt hour. Now, let's try to make an estimate of the full EV range. 80% of the 26.7 kilowatt hour battery capacity is 21.36 kilowatt hour. At the rate of 5.5 kilometers per kilowatt hour na compute natin kanina, 21.36 kilowatt hour multiplied by 5.5 kilometers per kilowatt hour, that will give us 117.48 kilometers. So, in this particular scenario, in SLEX and with my driving style, pinakita ko naman sa inyo, I would have achieved 117.48 kilometers of full EV range before the ice kicks in. Again, please take note, I said in this particular scenario, in SLEX and with my driving style. Do not just grab the number. Consider the scenario. Mukha siyang makonsumo compared to the Sea Lion 6, no? That can easily reach 8 kilometers per kilowatt hour in the highway. But then if you look at the range, with the T1 having a bigger battery, it reached 117 kilometers, while our Sea Lion 6 typically reaches 100 kilometers only. Umpisa na tayo ng paakyat going to Bangkong Kahoy. Ito yung part na paakyat tapos zigzag. So, naka-eco mode pa rin tayo, no? Okay pa rin naman ang pakiramdam niya sa eco mode. Hindi mo rin kailangan ng sobrang power kasi hindi ka rin pwede magmabilis dito kasi yung curve niya, yung zigzag niya may ikli. Katulad yan, may nakatigil na jeep sa kanan. So, dahan-dahan lang ang ahon. Baka biglang may kasalubong. Pero, gusto kong subukan. Normal. Oh. Siyempre, mas maganda yung normal. Mas malakas. Ayan. Maganda ang handling. Okay. So, ayan. Umaabot tayo ng 49. Umaabot ng 49 kilowatt hour ang regenerative braking natin. Maganda ang regen nito. Pitch angle, pababa, naka negative 6, negative 7, 8. Meron siya mga tools dito na pang off-road, you know? So, merong compass, pati ba yung altitude nandiyan? Okay. Eh yung pag
pag-turn ng steering wheel. Ayun, meron din. So, ito na yung start ng favorite part ko dito. Gustong-gusto ko tong part na to ng papuntang Bangkong Kahoy. Kasi ito na yung part na maraming punong kahoy na matataas. Start na to ng road going up to Bangkong Kahoy. Ayan o, 10 utos. Ito, talagang pataas to. So, yun, maganda. Meron tayo dito information. So, pitch angle is 8 degrees. Yun, ang taas pala. 10 degrees. Tumataas pa. Yun. Pinakamataas is 11. Going east. Ito naman, nag-turn left tayo. Going north. Nakakatuwa pag may ganitong information, ano? So, in this area, medyo paved. Actually, sementado pa, paved pa dito. Okay pa yung daan. At mukhang hindi naman umulan the past few days kasi it's all dry. So, wala tayong, I'm not expecting for some mud or something. Tinatanong ni Madam Pea kung safe daw ba yung gulong dun sa unahan kasi medyo mabato. Actually, pagka ganong area, mas maganda rin ang medyo deflated ka. Kasi mas may traction. Ito na, mag-uumpisa na tayo ng rough road. Maganda ang suspension ng T1. Honestly, parang mas gusto ko pa nga ang suspension nito compared sa T2. So, the suspension and the steering wheel and the power of the motor, ang sarap i-drive dito sa rough road. Yung combination ng tatlong yon. And then, yung pagiging solid ng cabin niya, ng buong body. Yun, may bato. Yung pagiging solid ng interior, tsaka yung buong frame ng body, ayan o, walang lagitnit. May naririnig lang akong, ayan o, dumudulas lang yung gulong kasi may mga bato. Yun lang naririnig ko. Pero dito sa taas, walang langit-ngit, walang tumutunog sa dashboard, walang langit-ngit dito sa headliner, dito sa taas, walang creaking na kung ano man. Solid na solid. Kasi guys, sa ganitong road condition, sa ganitong terrain, matindi na ang pag-flex ng body niyan. So, pag hindi maganda ang pagkakagawa, may maririnig ka dyan. Ayan. Sige, go. Go, go. Mabangga ko yung tuhod mo. Hindi, go. Sige, go. Go, go, go. Sige, diretso. Maintain mo yung momentum mo para di ka dumulas. Ayan, medyo malalim yan. Saan ako dyan? Sige, diretso lang. Kaya yan. Landahan. Okay, go. Hindi man lang sumabit. Hindi man lang sumabit. Now, this is the most challenging part in going to Bangkong Kahoy. Ito na yung last stretch. Pagdating mo sa dulo, campsite na. So, mataas yan. So, tingnan natin si T1. Let's go, T1. Guys, si Madam Pea ang nagda-drive niya na. Go, go, go! Wala ka naman actually masyadong effort dito as a driver. It's the car that will do the job for you. Naka-ano lang yan Hindi yan naka-special mode. Naka-normal lang yan. Maganda kung dito ka sa harap, over. Hindi, mas maganda kita dito yung akyat Go. Sige, magbilisan mo ng konti. Yun. Nice. Kita mo. Kita nyo yung bato-bato na yan. Kayang-kaya. Look at that. Walang sabit. Tingnan nyo. Maglalakad ka na lang ba? Yes, maglalakad na lang ako. Pinapakita ko kasi dito yung height kung nasaan ka na.
Look at that. Sa camera kasi hindi mo masyado ma-imagine eh. So dito kanina ako, starting point. Ganun na siya kataas doon. Look at that. Yung tumutunog na yun. Ano lang yun, narinig ko yun. Bato lang yun na kinayas ng bato na kinamot ng gulong. That's okay. Check this out. Oh. Yan yung dinaanan ng T1. Galing, kayang-kaya. And even sa loob sa ganitong rough road, komportable ka. Well, yes, of course, aalog-alog ka kasi malalalim, di ba? Pero yung pag-alog mo, hindi harsh. Ito ang pinaka-challenging part dito. So, para may idea kayo kung gaano yung kalalim. Look at my shoes. Ganyan kalalim yan. Okay? Guys, hindi natin sisirain ang T1. Pinapakita ko lang sa inyo yung potential niya. Hindi ko sinabing araw-araw kayo dadaan sa ganito. But, if you need to, kaya. Nakita nyo yan? Pinapakita ko yung height ng bato ha. Okay, Madam Peya. Let's go, T1. Steady lang, steady. Steady speed. Oh, yan, nag-stop ka. Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-i-stop. Backward muna, konti. Backward muna. Para may buwelo ka. Mag-move ka pa backward. Ang lapit mo sa akin eh. Relax ka lang, hindi mo ko aabutin. Sige, backward ka pa. Dudulas ka niyan eh. Backward. Sige pa, mga 1 meter. Mag-gain ka ng konting speed. O, pwede. Yan, pwede na yan. Go. Steady speed. Steady, 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 steady. See? Yan ang sinasabi ko. Oh. Oh. Steady. Yan. Ganyan. Huwag kang mag-accelerate. Huwag kang pipreno. Huwag mo akong babanggain. Okay, diretso na. Diretso. Walang sumabit, ang galing. Sige, go, diretso na sa campsite. Tigil ka lang sa may entrance. Guys, ayan, tingnan nyo ha, ang taas yan. Galing. Look at that. Inihingal ako, pakyat eh, mainit pa. Ayan ha, tingnan nyo kung gaano na yung kataas ha. Nandito ako. Ayun na, maglalakad na lang ako. Anyway, 3 days na akong hindi nagka-cardio. So, eto na lang kapalit. But, ang purpose ko is to show to you guys kung anong dinaanan ng T1. Yan dito siya dumaan. Look at that. Malalim yan. So sa ganitong combination, yan ang medyo mahirap dyan. Mababaw dito, malalim dito. Tapos yung front tire mo nandito rin sa malalim. Ang delikado sa iyo dyan, eto, pwedeng tumama sa may battery or sa may running board. Pero with the 200 millimeters na ground clearance ng T1, kayang-kaya. Daming nagka-camp over. Stop ka muna dyan. Bangkong Kahoy Valley is a mountain sanctuary in Dolores, Quezon, nestled between Mounts Banahaw and Cristobal. Originally ancestor land with roots dating back in the 1920s, it was transformed by caretaker Dion Pulan from a conventional farm into an organic, sustainable eco-retreat. Today, this rugged off-grid destination serves as an outdoor classroom for biodiversity and conservation, offering a peaceful escape where the focus remains on preserving the delicate ecosystem of the forest. Kung napapansin nyo, madalas kami umakyat dito, isa to sa favorite namin na campsite. Bumababa ang ulap dito sa hapon bandang 4 PM, tapos ang lamig sa gabi. Medyo challenging nga lang ang terrain, kaya umaakyat lang kami dito kapag alam kong kayang-kaya ng dala naming sasakyan tulad ng G-Tour T1.
The T1 is designed for those who want their vehicle to reflect an active, outdoor-focused identity. It leans heavily into the off-road trend. It has a sharp, upright, and boxy silhouette that mimics classic, rugged SUV. It is built to look the part of a trail-ready vehicle. With a higher ground clearance of 200mm, it is better suited for unpaved roads and light off-roading compared to the more road-biased C-Line 6. Nakita nyo naman yung pag-akyat ni Madam Pea dito sa Bangkong Kahoy. Kayang-kaya ang light off-road trail even for a lady driver with no off-roading experience. Compared to the Jetour T2, the T1 also has that boxy silhouette and sharp angles. It is more compact and rounded. It is shorter than the T2 but it has slightly longer wheelbase. Kaya pala the first time I stepped inside the T1, it felt like the same cabin space as the T2. And like the T2, it also has the distinctive 4-leaf clover inspired headlight signature that matches the taillights, complemented by a horizontal LED bar. There's your bright, ayan, high beam. Flashing high beam. So there's your LED brake lights. You have a third brake lamp doon sa taas sa spoiler. And I think those two at the bottom are just reflectors. Pero nandun din yung white for the reverse. Reverse! There you go. And then there's your turn signals right now in hazard mode. The cabin is designed with rugged refined approach, prioritizing utility and space, making it a great companion for camping and adventure-focused trips. It is for the driver who wants a car that looks as good at a campsite or mountain retreat as it does in the city. Soft touch material. This is leather. Parang rubberized na material. Easy to clean. Aluminum accent here. Windows and door lock controls. Door handle. Parang orange na stitching dito. Plastic. Storage and bottle holder. Sony speakers. Power seats also for the front passenger. Yan. Nice. Maganda talaga yung leather, no? Maganda yung leather niya. And aircon vent. Meron kang grab handle here sa front when you go off-roading kapag ka nag-tilt talaga yung sasakyan. Something to hold on to. May airbag ka rito. Maganda yung dashboard. Nice. And you have big, I think this is 15.6 screen. Meron kang tunnel dito for your storage. Physical piano buttons for the AC controls. Nice. Wala nga lang siyang grab handle dito, ano, that will help you get inside the car, no? Pero naman, bumawi dito. Look at this. Meron siya ditong eyewear holder. Diyan mo pwede ilagay yung sunglasses mo. Ayos, di ba? And look at the visors. Ayan. May vanity mirror. Magnet yung cover niya. And then here, meron kang card clip. Yung mga RFID card mo, pwedeng dyan mo ilagay. Exactly the same sa passenger. Let me show you the nap mode of the Jetour T1. First, kailangan naka-turn on. All doors must be closed. You should be on park mode. Then, pull down. There's your nap mode. Like that. And then, meron siya ditong auto adjustment, driver seat, window closing, easy temperature adjustment. And then, wow, may music. Driver seat is about to recline. Ooh. Sarap! So kapag long drive ka, medyo pagod ka na sa pagdadrive, hanap ka ng safe spot, park ka muna sa tabi, gasoline station, pahinga ka muna, power nap. May background music pa. Galing. So you can actually set the time. Ang default niya is 10 minutes. Right now, 10 minutes. Tapos may ano ka pa dito, may parang screensaver ka that will help you relax. Pakita mo Madam Pea. Ayan. Relax. Ganda ng ng background music. Very ASMR. Soothing.
Medyo malakas lang yung volume ko. Pwede naman hinaan. And then the last one is eto, cozy. Yan. Nice. And then, once you're done, meron ditong button na end. End. And then, it will bring you back to your original driving position. Nice. And then, meron din siyang camp mode. So, you go here, and then, parking AC. There you go. Set the operating duration. Kung ilang oras mo gusto matulog. So, it will shut down everything except the AC. That's what I've been told. So, pero dito nakabukas pa naman. So, pwede kang matulog ng matagal-tagal dito sa loob. Exactly for our use case kung nagka-camping kami na kaming dalawa lang ni Madam Pea. Doon lang kami sa likod. Hindi na namin kailangan magdala na napakalaking tent. Kasya na kami. And, ayan, may AC pa. May setting siya rito. The default is intelligent. Kapag ventilation, ano lang daw to? Pure air lang. Blower lang. And it will let outside air get inside the car. I think pwede kong gamitin yung ganyang setting kapag dito sa Bangkong Kahoy. Pag dito kami natulog overnight, sobrang lamig dito. So, pwede mong papasukin yung hamog, yung lamig from outside na sobrang sarap sa pakiramdam. Hindi mo na kailangan mag-AC. So, mas matipid sa battery, di ba? Ganda. Ayos. Ang isa pang advantage na naisip ko dyan, kasi kapag nandito kami sa malamig, nagka-camping sa Baguio, for example, nag-open ako ng windows kasi gusto ko yung natural air kasi malamig nga eh. Kaya lang, ang kalaban mo dun mga bugs, lamok, at kung ano pang mga lumilipad-lipad. So, hindi mo talaga may iwanang bukas yung mga bintana. So, I think with this feature, pwede. Now, meron lang siya mga parameters, no? It cannot be less than 20%, I think, yung SOC. And at the same time, hindi rin siya pwedeng tumatakbo yung engine. The system must be turned on, but the engine must be turned off, right? And then kanina, the first time I tried this, hindi siya gumana kasi the engine won't stop kasi requirement niya kailangan naka-stop. Hindi ko napapatay yung engine kasi yun pala yung V2L cable nakasaksak pa. Although we were not using it anymore. So I had to unplug the V2L cable tsaka lang gumana yung parking AC. Take note of that, guys. Silipin naman natin yung trunk. Wow! Look at that. Ang luwag pala dito no? So, andito yung V2L cable, andito yung EWD, early warning device, and ano meron dito? Oh, this is the small battery, yung 12 volt. And then, what's this? Fire extinguisher? Ayos And then, meron ka pang storage dito, malalim. And this one, ang laki ng space. Para kang pwede maglagay ng cooler dyan So anyway, this is the portable charger. And this is your tow hook. Guys, honestly, ito na ang pinakamagandang organization sa trunk na nakita ko so far. Pero parang napaisip tuloy ako, Sa ganyang space na yan, pwede nang gawan dyan ng space for a donut spare tire. Mukhang pwede, Let's try the V2L. Ayan. CCS Type 2. See? AC, DC. Let's plug it there. Charging, discharging management. You need to enable this. Kasi pag hindi, walang lalabas na kuryente doon sa V2L. Ayun, may narinig ako may tumunog. And then, ayan, may lumabas na dyan. So, meaning may kuryente na yan. Alright? So, guys, take note that this will activate only kapag more than 20% ang SOC mo. When the traction battery level is less than 20%, external discharge will not be allowed. Ang maganda sa kanya, look at this. The maximum discharge power is 6.6 kilowatt. Wow! Ang lakas niyan! Di ba? Kahit dalawang oven yata, kaya nito. Nagbi-blink na dito, meaning live na to. Ayan yung V2L cable natin. This is 5 meters, Now, we have to be a little bit careful, Although it said there sa big screen na ang maximum power na kaya nitong i-discharge is 6.6.
ang lakas nun. Pero itong extension na to, hindi ako sure, hinahanap ko yung label sa likod, pero this one, yung size ng ano na to, this one looks like AWG number 14. Kung tama ako, 15 amperes lang ang kaya nito. Mga 3,500, 3,700 watts. Katulad nung extension na ginagamit ko na napapanood nyo sa akin, 'di ba? Pag nagka-camping din kami, na ginagamit kong extension. 3,700 safe pa naman kami. Coffee maker natin, that's only 800 watts. Tapos yung kettle natin, that's 1,800. So safe pa naman tayo. But I just want you guys to be aware, although itong port na to can discharge as much as 6,600 kilowatt na power, kailangan kakayanin din ng extension. But then kung magka-camping ka nga naman, ano ba ang isasaksak mo na tag si 6,000 kilowatt? Kung sa bahay may emergency, brownout, blackout, walang power supply sa probinsya or kung saan man, pwedeng maisipan mong gamitin to. So just be careful the extension na gagamitin mo. Make sure na kakayanin yung power. Okay, let's go. See, nakita nyo guys kung gaano kalalim yan. So syempre, mas madali pa kapag pababa. Kasi hindi ka na mag-exert ng effort yung motor or yung gas engine. Dito you're just gonna play along with the gravity. Meron pala tong hill descent control, no? Uy, mabilis. Mabilis yung hill descent control. Okay, kailangan ko promeno. Yung hill descent control, it's supposed to help you go down slowly. Dahil nga malalalim, di ba? Pag akyat mo sa isang bato, tapos bigla kang lulubog, bababa, ayun, bigla kang bibilis. Hindi kaya ng algorithm ng hill descent control. So, human intervention pa rin. Skills, experience ng driver pa rin. Ayan, guys. From 31, nag-32. So, 1% ang nag-gain natin going down. And so far, ayan, umaabot naman ng 33 na. ayan, 33 na. Madam pa yan, hawak. Ayan, umaabot ng negative 15. Pero matulin talaga to. Ayan. Naka-hill descent ka pa? Hindi na, tinanggal ko na. Negative 21, umaabot ng negative 21 yung region power. Mahaba pa pala yung pababa namin, no? Tingnan mo yung stretch na yan. Umabot na ng 36 yung SOC. So, naka-high region settings tayo. And, ayan, na-maximize talaga. So, hindi ko lang masyadong napansin or naalala. Mahaba pa pala to na pababa. Nandito na kami ngayon sa Dolores, San Pablo Main Road. Lahat-lahat galing sa Bangkong Kahoy. Ayan, ang naging SOC natin pagdating dito sa baba is 37%. So again, umalis tayo doon ng 31, naging 37. So may 6% tayo. Ilang kilometers yan? Kung kayo po ay bago sa channel namin at bago kayo sa EV, ito po ang isa sa mga advantages ng EV. Okay? Merong tinatawag na regenerative braking. So kapag pababa or yung sarili yung momentum, sarili yung speed, binitawan mo yung accelerator, nagko-cruise ka na lang, certain amount of energy bumabalik po sa battery. So ayan, so imagine kung nagumpisa nga kami ng 31, pagbaba eto naging 37. So based sa consumption namin papunta dito, yung 6% na na-gain namin, baka ano yan, baka kung 6, baka mga 20 to 25 kilometers yan. Isa sa mga advantages ng EV. Sa gasolina, naka-ICE vehicle kayo, walang ganyan. Yes, ang pababa sa gas or diesel, zero consumption ka, nagsisiro yan, nagko-close ang injectors. Pag nag-glide ka na lang, cruising ka, pababa, nakaalalay ka lang sa preno. Dito, sa plug-in hybrid, wala ka nang konsumo, naka-close din ang injectors, hindi rin nagkukonsumo ng battery. Nag-gain pa. There are 3 key points I want you to consider when looking at the Jetour T1. First, let's talk about the technology. The T1 doesn't have the full intelligent cruise control you'll find in the C-Line 6. With that kind of system, the car proactively maintains its position right in the center of the lane, making those subtle micro adjustments
to the steering to follow the road's curve. It's a true hands-on but relaxed experience. With the T1, the lane assist technology is more of a safety nudge. It waits for you to drift before it corrects your path. It doesn't have that active tracking capability that keeps the vehicle centered through the long, sweeping highway curves. Second, don't mistake the T1 for a ladder frame SUV. It isn't built for a heavy-duty towing or hardcore rock crawling like a Fortuner, Montero, or Everest. But here's the trade-off, hindi siya matagtag. It's much more comfortable. Because it uses a reinforced unibody structure, you get that perfect balance of off-road rigidity without sacrificing on-road comfort. Finally, if you love that boxy aesthetic, want something capable on light trails, or need a vehicle that fits an active weekend warrior lifestyle like ours, the T1 is for you. Just keep in mind that this boxy design and higher ground clearance come with a slight aerodynamic penalty. While the Sea Lion 6 remains the benchmark for urban comfort and highway efficiency, the T1 makes a different trade-off, prioritizing that rugged capability and adventurous spirit we're looking for. You're looking at about 5.5 kilometers per kilowatt hour compared to the Sea Lion 6's 8 kilometers per kilowatt hour. To me, that's a fair price to pay for the reinforced steel, the larger battery, and that extra EV range. It's all about what you prioritize in your daily drive. Choosing the right SUV is a big commitment, and I want to make sure you're well supported. If you're ready to get a closer look at the T1, use the link in the description or pinned comment. I will connect you directly with the Jetour team so you can get personalized, professional experience from the start. Alright guys, I hope you enjoyed the video and sana nakatulong in making your decision for your next vehicle. Thank you for watching. As always, please drive safe. Bye! Guys, we closed 2025 strong. We now have almost 38,000 teammates sa YouTube, more than 17,000 sa Facebook, at dumadami na rin tayo sa TikTok and Instagram. Thank you. Thank you so much for riding with us. Ngayong 2026, we will bring you more Pru test drives na inaabangan ninyo. Kaya kung hindi ka pa kasama, mag-subscribe at mag-follow na kayo to officially join the team. Marami pa tayong pupuntahan ngayong taon. Let's go, team!